Dahil sa topic ko po nung isang araw na nai-post ko dyan sa akin pong page tungkol po sa global warming, marami po yung mga nagtatanong, ano po ba ang global warming? Ito yung pagtaas ng temperatura po ng mundo. Sabi po ng Intergovernmental Panel on Climate Change, ang atin daw pong mundo ay umiinit ng 2 degrees Fahrenheit or 1.1 degrees Celsius simula po noong 1850 to 1900s. At ano ba ang sanhi? Bakit ba tayo nagkakaroon ng global warming? Ang pinakapangunahing dahilan po ay yung pagsusunog po natin ng ating mga fossil fuels para po sa ating heating, sa electricity, at syempre po yung mga ginagamit po natin sa ating po mga transportasyon. At pangalawa po dyan, yung pagputol po natin ng ating pong punong kahoy, yung pagkalbo po natin ng ating mga kagubatan. At yung pangatlo, yung pag-aalaga po natin ng mga hayop tulad na lang baka, kambing, tupa, baboy, chicken, at kung ano-ano pa para po gamitin pagkain natin. At dahil sa mga ginagawa po ng mga tao, ay tumataas po yung tinatawag na carbon dioxide na nare-release po sa ating pong atmosphere. At ang nangyayari po, pag dumami po yung carbon dioxide na nasa ating atmosphere, ay natatrap po yung init. Kaya umiinit po yung ating pong mundo. Imagine nyo na lang po, lahat po ng mga aktibidades ng tao na ginagawa po natin taon-taon ay nagre-release po ng 30 million tons of carbon dioxide sa atin pong atmosphere. Alam niyo po, doon pa lang sa vlog ko, marami na pong nagsasabi na hindi daw totoo ang global warming. Ano ba ang patunay na totoo talaga itong global warming na ito? Aba, syempre, nangunguna na po dyan yung mga nakuha pong scientificong impormasyon na galing po sa mga ice caps na yan, sa mga rocks, sa rings ng mga kahoy. At hindi lang po yun. Syempre po yung mga impormasyon na nahagilap naman ng mga modernong kagamitan, tulad na lang ng mga satellites, na talagang nagpapakita ng maraming senyales na nangyayari nga ito, tinatawag na global warming. At makikita naman din po natin sa palibot po natin yung mga pangyayari na sanhi po ng global warming. Katulad na lang po, pagtunaw po ng mga ice caps or mga ice sheets na yan, yung sobrang init po ng isang lugar at yung ibang lugar naman ay sobrang lumalamig. Yung dating hindi po nagsusnow ay nagsusnow na tulad ng California at saka ng Texas. Nandiyan naman yung mga grabe yung pagbagyo at syempre yung pagbaha. Yung mga nawawalang coastline dahil po sa dami na po ng tubig. At nandyan po yung nagiging acidic po yung ating pong dagat at nagkukos po ito ng tinatawag na red tide at nagiging poisonous po yung mga lumot at pag nakain po ito ng mga tahong, for example, ay nagiging poisonous po yung mga tahong na yan o lahat po ng mga organismo na kumain po nitong nakakalason na lumot. Yung mga namamatay at nagiging extinct na po ng mga hayop at mga halaman at kung ano-ano pang nangyayari sa ating pong palibot. Siguro, imbis na magduda pa po tayo, no? Makipagtulungan na lang po tayo sa isa't isa habang may magagawa pa po tayo. Alam niyo po, napakaraming bagay po na pwede po nating gawin. Unang-una na po dyan yung waste segregation. Dapat po natin talagang ipaghiwalay yung mga nabubulok at hindi nabubulok. At yung mga kaya po i-recycle. So yung mga plastic, yung mga karton, yung mga papel na yan, pwede po natin dalhin sa recycling centers. Yung pwede po natin i-reuse sa bahay po natin, ay i-reuse din po natin. At kung pwede po, kung tayo po ay namamalengke, ay magdala po tayo ng mga sarili po nating lalagyan para hindi po tayo nag-iipon ng maraming plastic sa ating bahay. O kahit na mag-grocery tayo o mag-shopping, magbitbit po tayo ng mga bags. Tapos pag tayo na po ay matutulog na, ay patayin po natin lahat ng ating mga electronic gadgets tulad ng radyo, television, computer. Kung may mga espasyo naman po tayo o mga lupain, magtanim po tayo ng punong kahoy. Meron naman po mga lugar for reforestation. So, pwede po tayong magtanim din doon sa mga lugar na yan. At yung panglima po, change our diet. Then, alam niyo po ba na pag tinanggal lang po natin yung beef, yung pork, yung chicken na yan, 50 to 100% ay madidecrease na po natin yung ating po carbon emissions by 1,200 to 2,400 pounds. O kahit red meat na lang po yung tanggalin natin by 50 to 100%. Madidecrease po din natin yung ating pong carbon emissions by 687 to 1,375 pounds. O kahit wag na tayong kumain ng cheese, kahit 50% to 100% po sa buong taon, alam niyo po ba na makakat down pa din po natin yung ating pong carbon emissions by 196 to 192 pounds. Pag tinanggal po natin yung gatas, 50 to
100% sa ating pong diet, we can cut down our emissions by 96 to 193 pounds. Kung mapapansin po natin, mas plant-based po yung ating diet, mas mababa din po yung environmental footprint. Mas maganda din po na pag tayo ay kakain ng gulay, ay mag-focus po tayo sa mga gulay na hindi po kailangan ng malaking espasyo para tumubo at hindi din po kailangan ng maraming tubig. Katulad na lang halimbawa ng mga root crops, beans, peanuts, sunflower, bananas, kamuting kahoy. Damihan din po natin yung pagkain ng beans kaysa karne. Kasi po, ito po yung pinakamurang source ng protina at napakataas po ng sustansya. At hindi lang yan. Nagiging healthy pa yung lupa pag itinanim po natin itong mga beans. Iwasan din po natin kumain ng mga chocolates. Kasi po, para po makagawa ng chocolates ay kailangan po natin ng kakao. At itong kakao po ay tutubo po yan. Dapat po malaki po yung lupain. At kailangan po tayo magputo ng ating mga punong kahoy para lang makapagtanim po tayo ng maraming kakao to supply the chocolate needs ng populasyon po natin. Mas naproseso din po yung pagkain, mas harmful din po sa atin pong environment. Dahil mas nagamit po ito ng mas maraming electricity. So example lang, patatas. Kung hindi po naproseso yan, syempre galing sa lupa, pwede mo nang kainin. Pag gagawin po natin flour yan, syempre kailangan po yung dalhin sa manufacturing plant. Kailangan pa yan i-dry, kailangan pa yan igiling, kailangan pa yan paputiin, at kailangan pang ipack. At kung ano-ano pa pwedeng gawin dyan. Kaya napakaraming enerhiya po talaga ang mauubos. Huwag magsayang at magtapon ng pagkain. Dapat po lahat po ng binili po natin ay kainin po natin, lalong-lalo na po yung mga gulay. Dahil madalas ay nabubulok na lang po ito sa ref at hindi na po nakakain. Ako nga kahit konting sauce o kahit konting sabaw na natitira ay tinatago ko po yan. Pwede po natin kainin sa susunod natin na meal o kaya pwede ko ibigay kay Sam naman. Hindi naman po kailangan na gawin po natin lahat yan. Ang importante po ay meron po tayong nagagawa at meron po tayong naiambag. Gawin po natin ang mga ito, huwag po para po sa ating sarili, kung hindi po para po sa ating mga anak sa susunod po na henerasyon.